Ito ang nakakagulat. Tila tagilid na umano ang Administrasyong Marcos sa hanay ng mga militar at sa mga kapulisan matapos nga silang pumirma sa isang manifesto na sumisimbolo ng kanilang pagkadismaya sa kaliwat ng korupsyon na nangyayari ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan itong nakaraang araw lamang ay nakipagkita nga si dating Pangulong Duterte sa mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines na siyang tila lalong nagpakaba sa Malacanang sapagkat kumbinsido na rin umano ang mga uniformadong sundalo at kapulisan dahil na rin sa pagiging bangag ng ating Pangulo at sa tila kawalan ng direksyon ng pamumuno nito sa ating bansa. Tila lalo pang dumarami ang mga dismayado sa ginagawa ngayon ng ating gobyerno, partikular na ng Kongreso dahil sa pagmamaniobra ng mga ito sa 2025 budget na bilyon-bilyon piso ang halaga na malinaw namang mapupunta lamang ang malaking porsyento ng mga ito sa mga buwaya sa ating pamahalaan. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, hindi talaga maayos ang Pilipinas hanggang nandyan ang bangag na Pangulo. Dapat bumaba ka na, PBBM. Wala ka ng moral ascendancy. Nakakahiya na sa buong mundo ang kalagayan ng Pilipinas. Kailangan ng kumilos ang taong bayan para mapalayas ang bangag sa palasyo at alisin na ang Kongreso. At narito, panuorin pa natin ang buong video. Kasi sobra yung ginagawa nila eh. Sobra. Binabastos nyo yung sistema namin. Kunwari kayong lumalagay matino, kami rin may pagmamahal sa Pilipinas, sabi nyo. Tangina nyo. Kami matitino, kami honorable. Putang ina nyo. Binibira nyo si Duterte at si Sara tungkol sa pera, pero kayo maputa na nyo. Hayop kayo. Sorry I'm brutally frank now eh. Ito tingnan ninyo. Entitled ko credibility. Na? Who do you find credible? Duterte, Inday Sara, Trillanes, and everyone. How can they be credible? Trillanes, how can you be credible when may issue sa'yo sa Scarborough Shoal? May issue sa'yo yung tungkol kay Enrile, nagsagot na kayo, hindi mo siya siliska. Tumayo ka, umalis ka, binastos mo. May issue sa'yo tungkol sa you treated si General Reyes, nagpakamatay yung tao. That's the way that you are treating Duterte. A president at that. The Senate, the Congress should have stated, number one, you address the former president as Mr. Ex-President or Mr. President. Not Duterte. Not even Mr. Duterte. Putangin na nyo. Parang di nag-academy eh. Mali eh. Galit kayo, nandun pa rin yung dapat, kaya doon pa lang kita nyo eh, yung ano eh, may plano talaga eh. Lahat sila against Duterte. Galit na galit kayo, honorable, o mga putragis kayo na questioning kayo and then you address your honor, etc., yung due respect. Pero pinayagan ninyo na yung si Duterte, yung tawag lang Duterte. Tangina nyo. Samantalang kahit sino sa bansa natin, mga sovereign people, pinupupo yan. Mr. President, niyayakap yan, nakikipagpicturan. Tapos kayo, tangina nyo, babastusin ninyo sa harapan ng camera. Okay. Number 2, magsalita si Trillanes doon na yung mga bangko-bangko na rehash na yung kaso. 2016-2017. Bakit hanggang open pa rin yung kaso? Hindi na-dismiss? Bakit binubuksan nyo ulit? At bakit ninyo tatanggapin yung statement? Totoo yan. Totoo yan, sabi ni Trillanes. Totoo yan. Validated na yan ng AMLA. Bakit hindi nyo tawagin yung AMLA? Bakit makikinig kayo sa kanyang statement? Anong klase kayong kongreso? Kaya kitang-kita nyo yung bias eh. Ang galit ko talaga kahapon. Gusto ko kayong isara talaga. Isara. Magkakaroon kayo ng pagkakataon, masasara kayo. Magkakaroon kayo ng pagkakataon. Galitin niya taong bayan. Galitin niyo yung taong bayan. Pigayin ang gusto ninyo si Duterte. Sabi ko sa inyo pagka pinagpilitan ninyo si Duterte at saka si Inday, yung Tatay Digong at saka si Inday, pinagpilitan ninyo, madadali kayo. Hindi kayo makakatapos ng term. Marcos, makinig ka. Hindi ka makakatapos ng term mo. Minamadali nyo pa ang January 20. Hindi nyo dapat gawin yan kasi madadali kayo. Magagali talaga taong bayan. Tatayo ang taong bayan. Haharangin kayo. At pagka humarang dyan at tumayo ang taong bayan,
Kahit hindi na tumayo ang Inday Sara at Tatay Digong, hindi na sila tumayo. At ang mga taong bayan mismo, they put everything to their hands. You will, AAP, PNP, you will find yourselves in front of a rebellion. Sinasabi ko na sa inyo yun na magkaroon ng rebellion ng taong bayan. Gusto nyo ng patayan, gusto nyo ng hamunin yung taong bayan. The sovereign Filipino people. Hindi pwede. Hindi pwede. Kayo, miram lang kayong lahat. Lahat kayo, miram lang kayo. Ninawin ko miram lang kayo ng kapangyarihan. Hindi forever ang kapangyarihan yun. Taong bayan, babawiin yung kapangyarihan yan. Gusto nyong mangyari yon? Gusto nyong makita yon? Sige pa, gawin nyo pa yung ginagawa nyo. Punuin nyo taong bayan because the moment na napuno ang taong bayan, they will be unforgiving. Unforgiving. The moment na pumasok sa utak ng taong bayan mag-armas. Tatapusin namin to, aarmasan namin yung sarili namin. At sasagasaan namin ang sinumang haharang sa amin. Putang ina ninyo. Binaboy nyo kami. Ganon. Unforgiving. Umarang ka, bang! Umarang ka, bang! Wag tayo sana dumating sa ganon. Mga kababayan, wag sana. Magtimpi kayo. Magtimpi kayo. Kinakailangan pa rin, pairali natin yung malalamig na ulo, wag yung damdamin. No? Wag yung damdamin. Kitang-kita naman natin na binababoy. Oh. Pero let's do it properly. Let's do it na peacefully, hindi yung bara-bara, no? Itong mga taon to, mga demonyo eh. Wala silang pake kung ano mangyari. Okay. So, ano pa ang tingin ko? Wala nang kwenta, wala nang congress na yan. Sarado yan talaga sa akin. Tingnan nyo, nagsalita ang isa. Kayo, napakahalaga ninyo sasabihin ninyo. Your Honor, bakit ito nagsasalita? Hindi pa ako tapos. Bakit? Nagsasalita pa ako, huwag kang magsasalita, Duterte, huwag kang magsalita. You ask for the permission, you address your honor. You do not address your comment to somebody, ganun-ganun. Banat, importante siya. Nagsalita ang isa, si Cardema. Oh, nagsalita. Siya lang ang bukod tangi na kumampi kay Duterte. Ano ginawa nila? Nag-gang up sila. Kaya nga ito, itong Congress na to, nakita nyo kahapon, siya eh, gangster eh, no? Parang, siya eh, pinagtulungan talaga eh. Mga sindikato eh. Mob. Kaya nga, and there was Duterte. Okay. Next topic. Next comment. Ngayon, papansinin ninyo. Sa SOCMED, sunod-sunod yung mga vlogger. Sunod-sunod yung mga kanya-kanyang content. Huwag kayo magagalit sa akin, mga kapwa vlogger, no? Yung mga nagbablog. Huwag kayo magalit sa akin. Real talk lang yung akin. So, kanya-kanyang content. Ang dangerous is, sa tingin ko, observation ko lang, yung mga content ninyo, binalasan ni Duterte, pinaglaruan ni Duterte. Yan, mga ganyan. Abogado ka ba? Mga ganon, di ba? May mga ganon. Abogado ka ba? Oh. Magbasa ka na muna. Mag-aral ka na muna ng batas. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Pwede kitang idemanda. Pwede kitang ipakulong base dyan sa sinabi mo. Tapos yung isa, yung panay mga makabayan black yung inano niya, ni Duterte. Okay. So, yun yung mga tas isa, muntik na sinampal, yung mga ganun ba. So, yun yung mga content, no? While it is so amusing, ang sarap panoorin, pero, hindi nyo lahat nakikita ba? Hindi nyo ba nakikita na nakalagay sa peligro ang mga Duterte? And then are we celebrating the fact na parang lumitaw na tanga ang Quadcom? Lumitaw na parang tanga kasi nasagot ni Duterte yung mga tanong at siya yung nagamon at sumurrender ang Quadcom. Natakot sila kay Digong. Ayaw pang umalis ni Duterte. Yung ganun ba? Di ba ganun yung mga content? Bilib na bilib nandun. Okay, nandun na ako. Nandun yung aura of celebration. Pero kung titingnan nyo, what's happening? Binibira si Duterte. Pinakita nyo kung paano pinagtulungan at paano ipinipilit palabasin na tarantado si Duterte. At dagdag doon sa kwento, magnanakaw din si Sara. And involved sila sa drug money. Okay, mga comment ko. Number 1, kung titignan mo, panay komunista yun nandun eh. Panay left-leaning. Pinagtulungan ka. Tapos ang unang salbo na nagtanong, panay mga makabayan black. Tapos nandun si Colmenares. Nandun si Atty. Shell Jokno. Nandun si De Lima. Nandun si Trilling. No? Alam naman natin noon, may ganun sila with the left nung time niya. No? So, kung isipin mo, ano ito, may alliances ba? Basta sa akin, ang bottom line na sinasabi ko,
na sabi ko, puta na, malinaw sa akin. The person who sleeps with my enemy is my enemy. Kung yung Kongreso, nakikipagkontsabahan kayo sa CPP, NP, NDF, AFP, PNP, makinig kayo ha. Kung nakikipagkontsabahan kayo sa CPP, NP, NDF to attain whatever agenda that you are aspiring for, kalaban tayo. Kasi, kita nyo naman, you have an ex-president who had a policy, a strong-willed policy on regarding drugs, proliferation of drugs. He launched a brutal, pwede nang sabihin brutal, sige, na drug war. Pero, ano yun? Bakit ngayon, itong mga pipilit nila na palabasin na gago si Digong kasi ang daming namatay, ibibintang lahat sa kanya. Eh may batas nga tayo. Pwede namang isampan nyo yung kaso. Kasuhan nyo. Ilan ba yun? 30,000? 30,000 na kaso. Banat nyo. Di ba? Pero hindi yung ipipilit nyo, itatry nyo dyan, papakita nyo guilty, tapos nun, ICC, pasok. Binaboy nyo yung yung institusyon eh. Binaboy nyo. Baboyin nyo yung PNP. Sige, baboyin nyo yung PNP. Isama nyo dyan sa inyo, damay nyo yung PNP. Pero I doubt kasi yung may iba dyan sa PNP matino eh. Aalsa yung mga yan eh. Sa takdang oras, aalsa yung mga yan. Okay, so, CPP, NP, NDF. Kung titignan nyo yung drive nila, sinisira si Duterte. Pangalawang observation, it crossed my mind kahapon na yung parang involved na dito drug money, pero binabaliktad si Duterte. Sinasabi nga ni Trillanes na nirerehas yung kaso, na supposed to be wala na yung kaso na yun. So, ba't hindi nila i-file? Bakit hindi tawagin yung AMLA para ma-verify yung sinasabi ni Trillanes? Because the Congress shouldn't allow a resource speaker to destroy another resource speaker without due process. And they're talking about due process. Tangina, di ba? Pinag-usapan due process, EJK, samantalang ngayon, wala kang ginagawang due process. Pinabayaan nyo na mag-akusa si Trillanes kay Duterte, and then tinanggap nyo on record na yun yung totoo. Ba't hindi nyo, Mr. Trillanes, Senator Trillanes, may we remind you that you shouldn't make accusations here. You cannot accuse a co-resource person. And if ever na meron kang ganyan, you submit it. Dapat yung matinong congressman sabihin, bata pa si Cardeme. Dapat ko ako congressman, ang babanat ko, point of order, Your Honor. These are all allegations and it pertains to a former president and people are watching. No? And we better, kung gusto mo, Mr. Trillanes, we will take in yung mga allegations mo for the record, oo, but kinakailangan i-verify namin yung sa AMLA, yung mga bangko and everything. Lahat ng ebidensya i-submit mo dito. Pero yung to say it na binibira mo yung presidente, whether or to ang mahalaga doon, he is presumed innocent until proven in a court of law. Kaya nga, parang kay Kibuloy, parang So dapat isara na lang kayo, Congress, because kayong gumagawa ng batas, delikadong Pilipinas. Kung ganyang klase ang mga tao, ilan ang lawyer sa inyo? Tangina nyo. Ilan ang lawyer? Sa inyong lahat doon, ilan ang lawyer? Delikado, gagawa kayo ng batas, hindi nyo naintindihan yung batas. Hindi nyo naintindihan yung binabanatan nyo ng kawawa yung pamilya, meron pa mga picture na ganyan. Oo, nandun na tayo, nakakaawa. Pero you encourage them to file the case in court. You are wasting taxpayers' money, kayong Congress. Dapat na pinag-usapan nyo paano bababa yung bigas Kung paano pwedeng tulungan yung mga magsasaka. Kung paano itigil yung ayuda na yan. Kung paano itigil yung korupsyon. Kung paano ipasin death penalty. Kung paano yanda yung armed forces natin. Yung mga reservists natin. At magkakaroon ng gera. Kung paano, ang daming paano. Paano mawala yung baha na yan. Anong pinag-aksaya na yung panahon? Sirain ng Duterte. Utang ina nyo. Sorry. Pero I like magmure. Utang ina nyo. Kakagigil kayo. Spokesperson ako, mumura din yung mga tao. Okay. So, tingin ko,
nalakas ang loob na to. Eh wala namang pera, bakit sila ano? Kung sinasabi, may nagsabi 50 million ang isa, and then para lang kukontrahin ang kukontrahin. Wala nang pera. O baka may drug money nang pumapasok dito para sirahin si Duterte. Kasi galit sila kay Duterte. Para talaga ano, para wala nang maglakas ng loob, labanan ng droga. Para yung PNP masira. Pero nung ginawa ng Duterte, ano, tinayuan niya